God's intervention. Nabinigyan tayo ng pagkakataon para mapakinggan yung kanyang buhay, yung kanyang testimony, yung kanyang experience. At siya ay napapanood nyo sa sa Banana Split. Sinong nakakaalam ng Banana Split? Ang dami, no? Kahit hindi maganda yung mga tirada doon, talagang pinapanood, no? Kristiyano tayo, di ba? Pero ano yan eh, di ba? And sinong nanonood ng Home Sweetie Home? Ayan. Extra ako doon eh. Ayan, sa bahay lang ako. And then, marami pang mga, isa rin siyang vlogger, and isa siyang comedian artist. At I'm sure, napapanood niyo siya. Maraming napatawa, kahit bata, matanda, umahagikik sa tawa. At kahit natutulog ka nga, tumatawa ka pa eh. Kasi naalala mo yung kanyang ginagawang mga kakulitan. And talaga nakaka-bless yung kanyang buhay. And hindi ko na patatagalin. But before siya tatayo dito, meron lang ko ipapakita saglit. Panoorin natin ito. Matindi kong bumanat. Di nagpapatalo sa mga punchline na patok sa masa. Yan ang dahilan kaya isa siya sa mga kinagigiliwan sa larangan ng comedy. Siya si Jobert Austria o mas kilala bilang Kuya Jobert. Mahusay man sa joke time, hindi naman naging biro ang mga hamon na kanyang hinarap sa tunay na buhay. So, pero yung design ko ngayon bilang tao, yung pag namatay na ako yung marinig ko sa Lord. Bert, halika, pasok ka rito. Nice one. Hi! Shoutout sa Youth Interfellowship. Magpunta tayo dyan. Lord willing na ako. Talagang mag-27. Pupunta tayo dyan. Magtawanan tayo. At Woo! Ituloy natin ang palakpak. Hallelujah! Sa buhay ni Kuya Jobert. Let's welcome our brother, Kuya Jobert. Praise God! Praise God! Thank you. Kumusta? Kumusta kayo lahat? Sabi ka, dito ba talungkot nyo? Ha? Malungkot nyo? Ano yung mga napapanood yung show ko? Tama kanina to. Banana Sunday, Banana Split. Nag-upisa ako sa Banana Split. Pero ang unang show ko sa ABS-CBN, Usapang Lalaki. Studio 23, kung hindi nyo alam. Galing ako sa YouTube. Kung napanood nyo yung mga kakulitan ko doon dahil sa YouTube, naging Studio 23, tapos napunta ako sa Channel 2, ABS-CBN, Banana Split, Toda Max, Happy Hey, Monday to Sunday nakikita ako sa TV. Patawa, puro patawa, laging patawa. Ako yung nakikita nyo sa ang probinsyano, di ba? Ako yung pulis na hindi namamatay-matay. Binabaril na, binaril ako sa tiyan, bukas kumakain na ako ng kape. Kape, kinain yung kape. Tapos kumakain kami sinangag. Binaril ako sa tiyan, buhay na kami kinabukasan. Si Cardo Dalisay, napanood niyo ba talaga to? Si Cardo Dalisay, binaril sa tiyan ng Armalite. Ay, sinaksak ni Baron Geisler. 7 beses sa tiyan. Di ba? Binaril pa sa dibdib. Nakailam si Gary B, kumanta. Wow. Sana umiyak. Ayun, nabuhat, nakaiyak tuloy. Ang daming nangyari sa TV. Pero yung hindi ko makakalimutan sa lahat, yung siguro nakita nyo rin yung mga kwento ng buhay ni Kuya Jobert, di ba? Bago ako naging artista. Guys, saan ako nakatira? Doon sa Tony Talks. Alam nyo ba na bago ako naging artista, mas mapalad pa ang maraming tao sa akin
Kung nakikilala nyo talaga, nakatira lang ako sa lumang jeep. Nakikita na kayo ng lumang jeep? Ano yung tsura ng lumang jeep? Hindi umaandar yun hindi umaandar. Nandun ako nakatira, may kumot lang ako, may unan, tapos kinakain ako ng lamok gabi-gabi. Kinakain. Nakita na kayo ng lamok na busog? Yung busog na pinapanood ko yun, pag nabubusog yung lamok, gumagal. Tapos pag gabi, gumagano sa tenga ko yung bzzz. Pag nagagalit ako, inuhuli ko, gumagante ko. Ganun, buhay ko. Diba? Nakakatawa, di ba, pag kinukwento mo? Pero pag ikaw yung dumadaan doon, hindi masarap. Yung pagising mo kinabukasan, yung mukha mo, puro freckles. Alam mo yung freckles, yung puti, yung pula, puro pula, yung mata mo lang ang wala kasi kinakain ka ng lamok. Araw-araw gano'n minsan, natutulog ako sa gilid ng manukan. Kumakain lang ako minsan, pulburon. Hirap, nasa sa ulo, pulburon tsaka tubig. Maghapon, nakakain na kayo ng pulburon sa isang araw. Pag gutom na gutom kayo, yun totoo. Oo din eh. Napalad kayo, di ba? Naranasan ko lahat yan. Kung nakikita nyo ako ngayon mga yan, yung mga kasama kong artista kay John Lloyd, bagong naging kaibigan si John Lloyd, bagong naging kaibigan si Coco Martin, si Angelica Panganiban, si Kuya Jobert ay simpleng tao lang. Walang pumapansin. Dahil sa lumang jeep, gusto rin magkaroon ng bagong tsinelas. Sabi ko, kung nagkaroon ng magandang tsinelas sa Bayanas, masaya na ako. Kasi yung tsinelas namin, naghihiraman lang kami ng anak ko. Tapos nakatira ako sa lumang jeep, tatalon ako tuwing 9 o'clock, mainit na yun yung alarm clock ko, yung jeep. Kasi pag 9 o'clock, ang init kaya doon, lalabas ako sa gilid ng bintana kasi ayoko makita ko ng mga tao, nakakahiya. Pinamatayan lang ng mga magulang ko yun eh. Pinalayas ako sa bahay namin kasi pasaway ako. Mahal na mahal ako ng mga nanay ko pero ako yung wala akong pakialam sa kanila, palagi ko silang sinasagot, ninanakawan, di ba? Wala akong pakialam sa kanila hanggang dumating yung araw, nasa layasan ako noon, wala ako sa bahay, nabalitaan ko na lang, Bert, mama mo, nasa ospital. Dating ko ron, nag-iingalo. Binubongga yung dibdib. Pagdating ko ron, sorry. Sorry na. Sorry. Sana nakahingi ako ng tawad sa'yo. Wala na, hindi ko na inabot. Patay na. Papa ko rin, ganun. Diba? Dahil sa kasalanan, di ba? Lumayo ako sa mga magulang ko. Hindi ko naranasan makaganti sa kanila. Yung ngayon na artista na ako sana tumpuhay kayo. Napasyal ko kayo, naisakay ko sa kotse ko. Bawi. Naging artista ako. Nung nakatira ako sa jeep, bigla ako nagkapera. Nawala lahat. Parang sabi ko, malas ako. Sobrang malas ko. Gusto ko nang mamatay. Dumarating pa noon, umiiyak ako sa jeep. Alam mo, pag kailangan kong lasing sa jeep, para hindi ko maramdaman yung mga kagat ng lamok sa jeep. Kailangan lasing ako. Umiinom ako ng gin. Gabi-gabi, isang boteng gin. Para hindi ko marinig yung umihina yun. Hindi ko nararamdaman. Bukas, nagigising ako. Puro kagat pa rin ako ng lamok. Sabi ko, Lord, kung Diyos ka, patayin mo na ako. Minumura ko siya. Patayin mo na ako. Wala naman. Kung mahal mo ba ako? Nakikita mo ba ako? Pinapapak ako ng lamok. Patayin mo na ako. PI ka. Minumura kay Diyos. Hindi naman ako namatay. Kinabukasan. Diba? Tapos habang tumatagal, naging artista ako. Minsan nag-aamatid ako sa simbahan. Sabi ng Lord sa akin, kung nagkaroon ko ng pera, paano kung mapanood na yung pinatay kita? Mararanasan mo kaya kung gaano ko nakamahal ngayon? Dati, chinelas lang gusto mo, di ba? Nasa ka. Hindi ko alam kung ano yung mga pinagdadaanan nyo ngayong mga buhay nyo. Hindi ko alam kung sino sa inyo yung naka-experience ng mga ganong klaseng yung mga broken family, iwala yung nanay, iwala yung tatay, ginugulpi ng nanay. Alam mo, ang nanay ko dati, ang hobby niya yung tadyakan ako sa mukha. Nagluto na ako.
Naglaban na ako. Ay, Jogger! Ikaw nga! Bata ko, hindi ko alam kung bakit ako pinapalo. Di ba? Marami sa atin nakakaranas ng gano'n, di ba? Hindi ko alam, bakit? Bakit? Ano pong ginagawa ko? Bakit? Tumakay ko minsan, walang nagsumasagot ng mga tanong ko. Doon lang ako, nagigago ko, di ba? Yung galit ko sa kanila, sa labas ko binubuhos. Pag nakaaway kita nun, babasagin ko yung ulo mo. Babasagin ko ulo. Kahit teacher ko, pinapalagang ko. Para magkaroon lang ako ng solusyon, para magkaroon lang ako ng outlet. Ganito ko sa akin eh. Diba? Ganon ang nangyari sa buhay ko. Ganon yung itinuro ng buhay sa akin. Di ba? Pero alam nyo, nung naranasan ko na lahat yun ha, naranasan ko na lang lahat yun ha, naghirap na ako, pero nung naging artista ako, nagkapera ako, nabili ko lahat ng gusto ko, hindi ng kinelas, nagkakotse ako, naggabahay ako, lumusweldo ako ng 1,000,000 kada quincenas, nagbago ba ako? Lalong yumabang yung Kuya Jobert nyo. Yabang! Yabang eh! May pambili na ng sapatos eh. Hindi na kinakagat ng lamok eh. Kaya nang bumili ng katol para mamatay yung lamok eh. Hindi na habayanas gusto ko yung kotse. Gusto ko maganda sapatos. Maraming sapatos, maraming damit. Sikat. Pinapalakpakan ng tao. Nagpapapicture, nakakadarapa sila. Nag-drugs ako. Dahil pere. Drugs ako. Wala akong pakialam. Yung dating girlfriend ko ngayon, asawa ko na. Wala akong pakialam. Yung bahay namin, binenta ko. Yung kotse ko, binenta ko. Pinagpalit ko sa drugs. Lahat ng mga kasama ko sa trabaho, natatakot sa akin. Kasi loko-loko na ako. Palagi sinasabi, kapatayin kita. Kapatayin kita. Lahat para lamok. Nangyari yung tinanggal ako sa ABS-CBN dahil na sobra na ako, may topak na ako. Nawala na naman ako ng trabaho, narehab ako, nagbago ba ako, hindi pa rin. Paglabas ko, ganun pa rin. Ang tigas pa rin ng ulo ko. Nagyapang ko pa rin kasi nakabalik ako eh. Nakabalik ulit ako sa ABS-CBN, may ito na naman, Lunes hanggang Linggo, napapanood nyo ako. Hanggang dumating yung mga banana split ulit, dami kong guesting, may mga movie ako. Nagka-COVID. Wala yung ABS-CBN. Sinara. Napunta ako ng Canada. Wala akong trabaho. Hindi na nagpapataw si Kuya Jobert. Ano na, Kuya Jobert? Sino ka na, Jobert? Wala ka na, hindi ka na pinapanood, hindi ka na sikat. COVID, wala naman manonood. Namamatay yung mga tao. Asan ka na? Nandun ako, umiiyak. Wala na akong trabaho. Alam nyo, yung mga panahon na yun, doon ako kinausap ng Panginoon. Nung tinanggal niya yung comfort sa buhay ko, lahat ng sinasandalan ko, para lang malaman ko na hindi yun ang magpapasaya sa buhay ko. Alam niyo, magmula sa tsinelas, nagkaroon ako ng lahat ng gusto kong kotse, gamit. Alam niyo, hindi ako naging masaya doon. Hanggang umabot yung COVID, naging masaya lang ako nung tinanggap. Sabi ko, Lord, ayoko na. Ayoko na. Ikaw na bahala sa buhay ko. Sinuko ko na sa iyo yung buhay ko. Sinusuko ko na yung buhay ko sa iyo ngayong araw na to. Wala na ako. Ayoko na mag-artista. Ayoko na. Ikaw na bahala. Ikaw na magmaneho ng buhay ko. Nung ginawa ko yun, inalis niya ba sa akin yung gusto ko? Sabi niya, sige. Nakita niya na sumunod ako sa kanya. Hindi niya inalis yung gusto mo magpatawa? Magpatawa ka. Gagawin kita komedyante dyan sa Canada. Galing doon lang ako nag-umpisa nag-stand-up. Hindi nyo alam, di ako nag-stand-up dito sa Pilipinas. Puro show ako. Nag-stand-up ako ron. Nakailang show ako. Guys, magmula nung dumating ako ron nung August, 100 shows meron ako. Pero sabi ng Diyos, gusto mo magpatawa? Magpatawa ka. Pero habang nagpapatawa ka, patawarin mo rin ako. Ipakilala mo ako sa kanila.
ano, basta gawin mo, sundin mo. Napatawa ako. Pagkatapos ko magpatawa, tawa-tawa sila. Galing! Sabi ko palagi, alam niyo ba kung saan galing to, guys? Napatawa ko kayo. Thank you. Amerika, Canada. Sino mag-aakala nakatira sa jeep na yung nagpapatawa sa Canada? Nakikinig lahat ng tao. 1,000 tao, 500 tao. Sino to? Sabi ko, walang Kuya Jobert kung wala si walang Jesus sa buhay ko. Tatalon ako sa Sogo. Kita niyo yun? Tatalon ako sa building. Gusto ko na mamatay. Kahit meron ako ng lahat, di ba? Hindi yun yung nagpasaya sa akin. Alam mo, nung nasa Canada ako, nung binigay ko yung buhay ko sa Diyos ulit, yun yung araw na naramdaman ko na sobrang saya ko. Sobrang saya ko. Hindi kailangan na maging si Kuya Jobert tayo para hindi nyo kailangan maranasan yung naranasan ko para mapunta kayo sa kalagayan ng puso ko ngayon. Sobrang saya ko ngayon, guys. Hindi dahil artista ako. Sabi mo lang yan kasi artista ka. Hindi kailangan maging si Kuya Jobert kayo. Lahat kayo may pinagdadaanan. Lahat kayo may mga iniiyak sa inyo. Umiyak ako ngayon kasi galing ako sa inyo eh. Lahat ng pinagdaanan nyo siguro nadaanan ko na. At natutuwa ako kasi naandito kayo. Naandito kayo. Ang daming lumas kayo dyan. Lumas kayo dyan. Bago ako pumunta rito, ang dami ko nakikita ang bata. Nagbabike, nagkukulitan sa labas. Kung ano-ano ginagawa, nasa computer house, kung ano-ano, umiinom na siguro. Pero you chose to be here. Pinili nyo nandito kayo para pagpalain kayo ng Panginoon. Walang nakakaligtas sa ganung sitwasyon. Nakikita ng Diyos yan. Nung nasa jeep ako, nung umiiyak ako, patayin mo na ako. Ngayon, pag nagsisimba ako, nagpapasalamat ako, sabi niya, alam mo, nung mga panahon na nasa jeep ka, ha? Hinahanap mo ako, hindi mo ako makita sa harapan mo. Sa likod mo lang ako. Pag wala ako sa likod mo, nakatingin ka, nandito lang sa gilid mo. Kasama mo ko palagi. Alam niyo, tandaan niyo, today, itong araw na to, hindi aksidente ito. Ang dami kong show, guys. Ang dami kong show, puno-puno ko itong buwan na to. At babalik na sana ako sa Canada. Pero nung sinabihan ako ni Pastor, pwede ka ba? Sabi ko, pwede. Wala akong, teka lang, titingnan ko. Hindi ko tatakbuhan, hindi ko natakasan to kasi katulad nyo rin. Hindi aksidente nandito kayo. Hindi aksidente nandito kayo. Hindi nyo ginusto nyo, pero hindi nyo pinili na nandito kayo. Ginusto ng Diyos na nandito kayo. Guys, you are blessed to be here right now. Mapalad kayo na naririnig nyo, hindi lang ang salita ko, hindi lang ang salita nila, hindi lang yung worship team. Naririnig nyo ang salita ng Panginoon. When 2 or 3 are gathered together, nasa kalagitnaan nila ang Panginoon. Naandito ang Diyos, guys. Ang dami kong testimony na napapatunay na totoo ang Diyos. Hindi ang mundong to ang magpapasaya sa atin. Ngayong araw na ito, pag nag-decide kayo na sumunod sa Diyos, huwag mong pansinin yung mga katabi mo. Huwag. Although magkakaibigan kayo, kailangan magmahalan kayo. Kaibigan kita, katabi kita eh. Kwentuhan tayo kapon, sayo-sayo natin. Sumasayaw tayo. Lord! Hindi doon natatapos ang araw. Hindi doon natatapos ang buhay natin. Pagkagaling natin dito, uuwi tayo sa mga bahay natin, aabutan natin yung mga kaibigan natin, yung mga kuya natin, yung mga nanay at tatay natin. Mapalad kayo kasi nakarinig kayo, ano ang gagawin natin? Ano yung kukwento natin? Ano na-experience natin dito? Meron kayong mapupulot. Nagtatanim ang Diyos sa mapuso natin. If you decide to follow the Lord today, hindi kayo maliligaw. Walang nasayang sa mga salita ng Panginoon. Pag tinanggap niyo siya, hindi niya kayo iiwanan. Matthew 6:33, sabi doon, seek ye first the kingdom of God, and all things shall be added unto you. Ay, nagsika ko sa kaharian ng Panginoon, and all things binigay niya sa akin.
Iniigitan niya pa, pero hindi yun. Meron o wala. Masaya kayo o hindi. May nagpapatawa o wala. Kahit anong sitwasyon nyo, masaya, malungkot, naandun si Kristo. Hindi natutulog ang Diyos. Kung yung pinakataong dikit na dikit nyo, yung mga nanay nyo, yung mga tatay nyo minsan, nag-fail sa inyo, darating ang araw, mabibigo nila kayo. Pero ang Panginoon, hindi niya kayo mabibigo. Alam niyo kung paano? Paano kayo makikipag-usap sa Panginoon? Magbasa tayo ng salita ng Diyos. Dati hindi ako nakikinig, may Bible ako, artista ako, dami nagbibigay ng Bible sa akin. Pakialam ko dyan! Pakialam ko dyan! Ano magagawa sa buhay ko niyan? Nung nakilala ko ang Diyos, hindi lang sapat yung makilala mo siya. Kailangan alam mo kung ano yung gusto niya mangyari sa buhay mo. Lord, gusto kitang makilala. Paano? Gusto ko basahin yung salita mo. Yung Bible ko ngayon, lagi araw-araw, kahit pa isa-isa, pa dalawa-dalawa, hindi ako lumalakad ng hindi nagbabasa ng salita niya. Yun yung kinakain ko. Yun yung kinakain ko. Sabi nga, Kuya Jobert, paano yan? Paano yan? Di ba? Ako, ganyan din ako dati. Ano ko mo? Kuya ko dati. Siya ko ng, Kristiyano sa amin. Sabi nitong kuya ko, bad trip naman to. Pagkain. Ngayon, yun yung kinakain ko. Yun yung nagbibigay sa akin ng joy sa puso ko. Sabi ko sa inyo, Tumik, hindi ako masaya dahil meron ako mga ganito. Tumira man ako sa jeep ngayon, hindi na ako iiyak. Hindi ako iiyak. Kasi, madali lang tayo rito, dumadaan lang tayo. Alam nyo, kaedad ko lang kayo ng mga nakaraang taon. Ngayon, 52 na ako. Darating ang mga araw, nakahiga na ako. Darating ang mga araw, hindi ko na kaya igalaw yung mga paa ko. Hindi ko na kaya mag-worship dito. Pero hihiga ako at nakatingin ako sa langit ng masaya kasi alam ko ang kayang gawin ng kamatayan sa akin. Iuwi lang ako sa Diyos ko. Philippians 1:21. Sabi, yung life verse ko, to live is Christ and to die is gain. Gusto ko mabuhay para kay Kristo. Gusto ko pa nagkakasala. Lord, sorry. Gumawa ko ng video nung nakaraang araw. Siguro napanood yun. Gumawa kami ni Malupiton. Nagsabi ako ng gago. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Sa mga video nagawa ko noon, nung mga lumalaki kayo, nagmumura ako, patawarin niyo ako. Kung hindi ako naging magandang example sa inyo. Kami mga artista, may mga responsibilidad kami. Hindi lang kami nandito sa harap nyo para magpatawa. Minsan natitempo ko, kaya kong tapatan to, mas magaling ako magpatawa rito, pero di bali na. Kaya akong buhayin ng Diyos ko. Kaya akong pakainin ng Diyos ko. Huwag lang akong maging katisuran ng mga katulad nyo. Napanood ko si Kuya Jobert kanina, nagmumura yan, patawarin nyo. Forgive me. Dati wala akong pakialam eh. Diba? Pero gusto ko makilala niyo yung Diyos. Gusto ko malaman kung gaano niya kayo kamahal. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Kung narinig yung kantang like a rose trampled on the ground, it took the fall. I thought of me above all like a rose trampled on the ground. Durog na durog. Nakita na kayo na rose. Durog na durog. Warat. Dapat tayo yun eh. Tayo yung nakasabit doon. Ang yabang natin eh. Diba? Sapakin ko to eh. Pormo nito eh. Nakasar mo ako? Higa ka? Gulpin ka namin mamaya. Dapat tayo yung nakasabit doon. Ikaw. Ako. Ikaw. Dapat ikaw nakasabit doon dahil tayo yun. Yung nakasabit doon, walang ginawa yun. Dinuduraan siya, pinapalo siya, warat-warat yung katawan niya. Para sa iyo yun. Para sa iyo yun. Para sa iyo yun. Para sa akin yun. Para meron tayong karapatan ngayon, Lord! Woo! Kung hindi siya namatay doon, kahit anong gawin niyo, wala. Doon tayo pupunta lahat. Sana, hindi lang yung pag-iyak ko nakikita nyo ha. Kasi lilipas to. Walang kwenta tong iyak na to.
kung wala sa puso nyo. Sabi ganun, ang pagbabago, ang nakikita ang pagiging totoong Kristiyano, hindi sa pag-iyak. Naiyak ako dahil tuwan-tuwa ako. Pero nakikita ang pagbabago, ang pagiging Kristiyano sa mga buhay na bago, na binabago. Hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali sa akin. Pero gusto kong lumuhod, sabi ko, we're running the race, do it. Tumatakbo tayo sa isang karera. Pag tumatakbo ka sa karera, nadadapa ka, pero babangon ka kasi gusto mo pumunta sa finish line. Di ba? Di ba? Susuko ba kayo? Takbo lang, nandun si Cristo sa tabi natin. Takbo lang, anak! Takbo, dali, kaya mo yan. Bubuhatin kita, kaya mo yan. Dali, dito ako. Pabayaan mo sila, hindi kita papabayaan. Dali, dito ako sa finish line. Halika na rito. Halika na. Kailangan niya magdesisyon. Bata pa kayo, isipin nyo kung ano yung kaya nyong gawin para kay Kristo. Ilan taon ka na? 17? Ikaw? 18? 19? 20? 21? 15? 14? 12? Pababa? Ang laki ng impact nyo sa mundo. Ikaw, ilagay kita sa isang computer shop at makita nila na kung gaano mo kumahal si Kristo, pag-uusapan ka nila. Ako, nilagay ako dun sa mga kasama kong artista dati na kasama kong umiinom. Nung una, inaasar ako eh. Diba? Ano sabi mo? Dumaan ang mga araw, pumupunta pa rin ako pero sinasabi nila, oh, kung naiyain yan, hindi yan umiinom. Kristiyano na yan. Binago na ng Diyos yan. Hindi nyo kailangang iwasan yung mga kaibigan, yung mga hindi pa nakakilala sa Diyos. Doon lang kayo. Doon lang kayo. Hindi nyo kailangan uminom. Umupo lang kayo doon. Sino mga nakakilala na kay Kristo rito? Taas ang kamay. Praise God. Hindi nyo kailangan uminom. Hindi nyo kailangan husgahan yung ayoko dyan kasi ayoko dyan. Kristiyano kaya ako. Kristiyano ako. Kadiri. Makasalanan. Doon yung nakikita si Kristo noon sa mga lugar na yun. Kaya nga siya sinabing manginginom eh. Drunkard, glutton, matakaw, manginginom. Hindi mo makikita si Kristo nakatago. Nagtatago, ayoko dyan, makikita ko ng mga tao dyan. Doon siya. Kasi kailangan nyo ng gamot. Doon nila kailangan ng mga kaibigan nyo. Kailangan nyo hawakan yung mga yun. Hindi kayo kailangan hawakan ng mundo. Dahil mga kandila, sabi nga yung mga apoy, di ba? Ang kandila, yung sulo, yung mga apoy yun, hindi nilalagay sa ilalim ng mesa. Nilalagay sa ibabaw pag madilim, di ba? Para makita, magliwanag. Tayo yun. Yung asin, nilalagay sa pagkain para sumarap, para magkalasa. Tayo yun. Ibubudbud tayo ng Diyos sa buong mundo. Ibubudbud tayo sa kung nasan ka, sa eskwelahan mo, kung nasan ka sa bahay mo, sa barkada mo, sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo. Ngayon, bago ko kayo i-challenge, gusto kong, ito pa yung nakatira ako sa jeep. Sino mag-aakala na nakatira ako sa jeep, gumawa ako ng kanta habang kinakain ako ng lamok? Sabi ko, saan ko gagamitin to? Ha? Sa lamok? Ang title, gamitin mo ko ang title. Hindi ako makakapaniwala na ngayon ginagamit ko yung kantang yun sa buong mundo. Kung saan ako, gagamitin ko pala dito yan. Yung buhay ko na yan. Gusto ko i-share sa inyo yung kanta na to at gusto ko maging panalangin nyo rin yan. At mamaya pagkatapos ng kanta ko, I'll invite you. Para sa inyo. I want to share this song to you. Gamitin mo ko. Gawin yung panalangin to kanta to. Minsan ay parang kahirapan, labanan ng mga pagsubok. Kahit na anong gawin, ako'y nadadapa pa rin. Palaging
kawan mo. Bilang isang anak, muli gamitin mo ako. Salamat, Jesus, dahil sa iyong pag-ibig ay mayroon ako ngayong kapayapaan. Takot at pag-aalala sa aking puso ay unti-unting nawala. Dahil sa iyo ito'y nagbago na sa amin. O Panginoon, dinggin mo ang aking panalangin. Ipakita mo mga bagay na nararapat kong gawin. Turuan mo ako at pagtibayin. Isinusuko ko ngayon sa'yo, muling dinadala sa krus ang lahat ng kahinaan ko at kasalanan sa'yo. Patawarin mo ako at ibalik sa kawan mo. Bilang isang anak, muli gamitin mo ako. Sa banal na layunin mo, idulot mong makita ng buong mundo. At ako'y gamitin mong buhay na patotoo ng pag-ibig at kanadakilaan mo. Isinusuko ko ngayon sa iyo, muling dinadala sa krus ang lahat ng kahinaan ko at kasalanan sa'yo. Patawarin mo ako at ibalik sa kawan mo. Bilang isang anak, muli gamitin mo ako. Gamitin mo ako. Jesus, gamitin mo ako. Mga kapatid, habang tinutugtog yung -1 na yun, tayo kayo. So kayong tanungin ito hindi ko kayo pinipilit, hindi ko kayo minamadali. Huwag niyong intindihin yung mga kaibigan niyo sa tabi niyo. Focus on the Lord. Pikit niyo yung mga mata niyo. Kausap natin si Lord ngayon, si Jesus. Iniimbitahan niya tayo. Mga anak, thank you. Thank you dahil pinili niyong nandito kayo. Maraming salamat Kasi kahit ilang taon niyo rin akong hindi pinakikinggan, thank you. Kasi andito kayo. Yung mga interesado, guys, if you want to decide now. Lord, gusto kita. Gusto kitang maging Diyos ng buhay ko. Ayoko lang naririnig ka. Ayoko lang dahil narinig kita kay Kuya Jobert. Sa kwento niya, sa testimony niya. Gusto ko maranasan din kita. Gusto ko maranasan ko yung kabutihan mo sa kanila. Gusto kitang subukan, Lord. Today, the Lord is inviting you. Si Kristo na naglaan ng buhay sa inyo. Sinakripisyo yung buhay niya sa krus na matay para sa mga kasalanan natin, guys. It's a privilege. Pribileyo, karapatan, na tawaging anak ng Diyos. Because of our faith, kung maniniwala tayo sa Kanya, we will be saved by His grace. Hindi dahil kaya natin, hindi dahil magaling tayo, dahil mabait tayo, kundi dahil sa grasya at habag ng Panginoon at pagmamahal niya sa atin. So guys, kung gusto nyo magdesisyon ngayong araw na to, na sumunod sa Panginoon at gawin siyang Diyos at tagapagligtas ng mga buhay nyo, punta kayo rin sa harap. Punta kayo dito at magdadasal tayo. Guys, sabi nyo, intindihin nyo, mga katabi nyo, Lord, ikaw at ako lang to. Ikaw at ngayon, ako lang to, Lord. Praise God.
If you decide today to commit yourselves to the Lord, kay Kristo, na nagbigay ng buhay sa inyo, sumunod kayo sa panalangin ko at isa puso nyo. Lord,